Tito Dancho Love Story presents The Amnesia Girl is an Agent, written by Scripting Your Destiny. Isang doktor inuwi ang pasyente niyang may amnesia dahil walang pamilyang nagpakilala rito. Wala itong maalala, kaya wala siyang choice kundi ang alagaan ito. Ang katauhan ng dalaga ang ikinagulat ng doktor. Isa pala itong agent? Madamay kaya siya sa magulong mundo ng dalaga? Kailangan ba niya itong iwasan para iligtas ang buhay niya o para iligtas ang puso niya? Pakicheck mamaya ang vital sign ng patient sa room 204 and also puntahan mo ako sa office ko mamaya. May ibibigay akong file sa'yo about sa isang patient. Pagkausap ni Ranger sa isang nurse bago siya nagpaalam na rito para tumungo sa opisina niya. Doc Ranger, good morning po. Good morning po. Ngumiting tumango si Ranger sa mga bumabati sa kanya sa tuwing dumadaan siya. Minsan, napapahinto siya para sagutin ang mga katanungan ng mga ito tungkol sa kalagayan ng pasyente. Isa si Ranger sa pinakamagaling na doktor. Nire-respeto at hinahangaan ng iba pang doktor. Dahil na rin sa pagiging marespeto niya at kahit na sobrang taas na ang nakamit niya sa buhay, nananatili pa rin itong humble sa mga bagay-bagay. Teka, bakit mo binibigay sa akin ang file na to? Hindi ako ang doktor niya. Takang sabi ni Ranger sa isang nurse na inabot sa kanya ang isang patient file. Doc Ranger, ikaw muna humawak niyan. Nagka-LBM ako sa barbecue kagabi. Natatayo ko, Doc. Pakicheck ng patient, Doc. Salamat. Mabilis itong tumakbo papunta sa daan kung saan mahahanap ang banyo. Nanlaki ang mata ni Ranger dahil sa sinabi ng isang binatang nurse sa kanya. Binuksan niya ang binigay nito at binasa ang laman. Naglakad siya at tinungo ang room 319. Nang pumasok siya sa loob, napatigil siya nang makita ang isang dalagang nakahiga sa hospital bed. Mapayapa ang mukha nitong natutulog. 3 years na itong natutulog. Nagkaroon ng aksidente at nadamay siya. She injured her head. Maybe. Binuklat niya ang kabilang page. Tama nga, posibleng magka-amnesia siya kung sakali magising ang pasyente. Doc Ranger, nandito po pala kayo. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang trainee nurse. Megan po yung name patient. Nakingiting sabi ng babaeng nurse. Medyo nahihirapan po kami sa kanya. Wala kaming information tungkol kay Megan. Walang dumadalaw at umaangkin na family niya. Nanatiling misteryoso ang katauhan. Kumunot ang noo ni Ranger. Nagbabasa ka na naman, no? Imbes na novel basahin mo, hanap ka ng ibang medicine books. Manghuhula ka na rin pala ngayon, Doc. Saka, pwedeng, no? Kung puro medical books lang. Gusto ko ng romance sa buhay. Baka hindi mo alam. Si Megan ang magiging female lead sa kwento mo ngayon. I never imagined myself having a relationship with my patient, Nurse Lurie. KG naman, Doc. Nakangusong sabi ng nurse. Nasaan ba yung si Nurse LBM? Grabe nun, sir. Lakas magpasabog, ang baho ng utot. Nagpigil tawa si Ranger habang nakikinig kay Nurse Lurie. Go back to your post, Nurse Lurie. Hindi pa tayo ng chika. Nang makaalis na si Nurse Lurie ay doon na siya napatawa. Tinignan niya ang dalaga na mahimbing na natutulog. Wala ka bang balak gumising? Dahil walang dumadalaw sa'yo. Wala kang balak gumising dahil akala mo wala naghihintay at tumaasang mabubuhay ka, Megan. Kapag nagising ka, malalaman mo kung gaano kaganda ang buhay. Alam mo, kung nararanasan mo lahat ng sakit at pait ng mundo,
I know for sure. Dadating na ang swerte mo at magpapasaya sa puso mo. Pagkausap niya sa dalaga. May 20 minutes break pa ako. Let me talk to you. Naghila siya ng upuan at kinausap si Megan. Ilang minuto siyang nakaupo at kinakausap si Megan habang sa nag-ring ang alarm niya. I have a work pa, Megan. Babalik ako sa susunod. Aasahan ko ang pagising mo. Ilang araw niyang dinadalaw ang dalaga sa tuwing break niya sa trabaho. Roon na rin siya at kumakain. Kinukwento ang mga nangyayari. Kinukwento ang mga magaganda sa mundo. Ang tulog na dalaga na si Megan ang naging sumbungan niya sa lahat. Alam mo, Megan, may patient ako kanina. Nakayukong sabi ni Ranger. Matagal na siyang patient dito sa ospital. May dementia siya. Alas ka-close niya lahat ng mga doktor at nurse dito. Pero bigla na lang siyang inatake kanina. And napatikhim si Ranger dahil sa bumara sa lalamunan niya. He died, Megan. Sumbong niya rito. Umiyak silang lahat. Nalungkot sa pagkawala nito. Ayoko magpakita ng kahinaan pero pagkapasok ko pa lang dito para gusto ko nang humagulgol. Napaiyak siya habang nakatakip ang palad sa mukha niya. Balik sa normal na post ang mga doktor at nurse. Hindi na rin siya masyadong nakakadalaw dahil sa busy schedule niya dahil sa nangyaring plane crash. Sa tuwing napapadaan siya sa kwarto nito, ay tanging pagsilip ang nagagawa niya. Kung may kaunting time siya para dalawin ito ay nagtutungo siya kay Megan. Nandito pa rin naman ako. Naging busy lang. Hindi kita iiwan hanggang sa magising ka. Panigurado niya rito dahil baka akalain ng dalaga na nakalimutan na niya ito dahil sa hindi na siya dumadalaw pa. Maagang umuwi si Ranger sa bahay niya nang makatanggap siya ng tawag na umuwi na ang ina niya. Mom? Salubong niya rito. Kumakain ang ina niya na nasa kusina. Humalik siya sa pisngi nito at umupo sa tabi niya. Kailan ka pa umuwi, Mom? Kumuha siya na kinakain nitong lasagna. Kahapon pa. You didn't call me yesterday, saka sana tinawagan mo ko para masunduman lang kita. I called, son. Busy ang ringtone mo. Ilang beses akong tumawag sa'yo, pero hindi ka umuwi kahapon. Strict yung ship ko yesterday. Tomorrow na ang flight natin, nakapag-impake ka na ba? Flight saan? Takang tanong ni Ranger sa mami niya. Si Ranger ay kinausap ng kanyang ina tungkol sa paglipat nila sa States. Sinabi nito, sa States? Doon mo gustong tumira, di ba? Naging busy lang talaga ka this past few months. And also, may inasay na akong papalit sa'yo sa ospital. Alam ko kasing magdadalawang isip kang sumama sa akin kapag inalala mo ang ospital. Naalala ni Ranger ang pangako niyang sasama kung sakaling bumalik sa Pilipinas ang ina. Ngunit dahil sa tagal, nakalimutan na niya yata ito. Habang naghihimpake ang kanyang ina, nagdadalawang isip si Ranger kung sasabihin ang desisyon niya. Napansin ito ng ina kaya tinanong siya, Why do you look so bothered? You already have a girlfriend kaya parang nagdadalawang isip ka nang sumama sa akin. Sagot niya, I don't do girlfriends, Mom. Nagbiro pa siya tungkol sa lovey-dovey or mature sins na ikinagulat ng kanyang ina. Sa huli namin niya, hindi po ako sasama sa inyo bukas. Dahil may pangako siyang tinupad. Sinagot naman ng ina. Nangako ka ring sasamahan mo na ako sa States. Ngunit, pinanindigan ni Ranger ang desisyon. Tumawag ang ospital at bumalik siya roon. Matapos ang meeting, dumiretso si Ranger sa kwarto ni Megan na 3 taon nang nasa ospital. Umuwi kahapon si Mami. She want me to come with her. But I refuse. Ewan ko kung bakit. Nakaplano na talaga ang alis ko patungong States. Matagal na akong pumayag kay Mami. Nasa States na kami maninirahan. Siya na lang ang hinihintay kong puntahan ako rito. Pero nung dumating siya, parang ayoko nang sumama.
Plate ko sana bukas pero bigla na lang kitang naisip. I promise you na mananatili ako rito hanggang sa magising ka. Pagkausap niya rito. Sorry for saying this pero hanggang ngayon wala pa rin nagpakilalang pamilya mo. Hindi namin alam kung sino ang magdedesisyon kung bubuhayin ka pa ba o puputulin na lang ang mga aparatong bumubuhay sa'yo. Tiningnan ni Doc Ranger ang kamay ng dalaga. Kung ako naman ang papapiliin, I will let you live. Si Ranger ay nagalalaking Megan. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at tinawagan ang pangalan niya. Megan? Sabi niya. At laking gulat niya nang gumalaw ang daliri ng dalaga at humigpit ang hawak nito. Agad siyang tumawag ng doktor at napuno ng mga nurse ang kwarto ni Megan para i-congratulate siya sa paggising. Habang nakatingin si Ranger sa gising na dalaga, nakita niya ang mga mata nito. Puno ng pagtataka. Dumaan ang mga araw at naging abala si Ranger sa trabaho. Kaya't hindi na siya nakadalaw kay Megan. Bumalik na rin ang ina niya sa States. Samantala, pinag-usapan ng mga nurse ang kagandahan ni Megan. Pero pinagsabihan sila ni Ranger nang mapadaan siya sa kwarto ng dalaga. Nakita niya itong seryosong nagbabasa ng magazine kaya hindi na niya ito ginagambala pa. Kinabukasan, napansin ni Ranger ang maraming dyaryo sa kwarto ni Megan. Kaya tinanong niya ang doktor nito, si Chester. Sinabi ni Chester na request ito ni Megan mula pa noong 3 taon na nakalipas. Marahil para makibalita sa nangyayari sa mundo, sinubukan pa ni Chester tuksohin si Ranger sa pagiging interesado kay Megan. Ngunit itinanggi ito ni Ranger. Bago umalis, binanggit ni Chester na may ibang nurse na pinopormahan si Megan. Napahinto si Ranger at agad nagtanong, "Sino-sino mga yan?" Na tila may halong pag-aalala. Si Ranger ay inasar ng kaibigan niyang si Chester tungkol sa mga nurse na nagpapapansin kay Megan. Kaya't binalikan niya ang dalaga upang tingnan ang sitwasyon. Nakita niya itong may kausap na nurse na mukhang nagpapapogi. Kaya't na-bad trip siya at umalis. Palagi niya napapansin ng nurse sa kwarto ni Megan. Ngunit sa isang pagkakataon, naabutan niya itong mag-isa, tahimik na nagbabasa ng dyaryo. Biglang nagulat si Ranger nang ibaba ni Megan ang dyaryo at makita siya. Sinabi ng dalaga, "Palagi ka nang sumisilip. Wala ka bang balak pumasok man lang?" Pinapasok siya ni Megan at naupo siya sa tabi ng kama nito. Doon inusisa siya ng dalaga kung kilala ba niya ito. Sinagot ni Ranger na kilala siya ng lahat bilang pasyente. Ngunit, sinabi ni Megan, "Gusto kong malaman kung sino ako. Ang sama ako siguro, no?" Sinabi rin ni Megan na wala siyang pamilya o dumadalaw sa kanya. Kaya't inisip niyang baka pinili na niyang huwag magising. Ngunit nakangiti si Ranger na sumagot, "Pero nagising ka." Biglang nagbiro si Megan. Nag-request na bilhan siya ng pagkain mula sa labas ng ospital. At sinabing, babayaran na lang niya ito ng pagmamahal. Napabuntong hininga si Ranger, pero pumayag at dinalhan siya ng pagkain. Araw-araw dinadalhan ni Ranger si Megan ng lutong pagkain. Ngunit hindi niya sinasabi na siya ang nagluluto nito. Palagi namang tuwang-tuwa si Megan at sinabi pang, "Pakakasalan ko talaga yun," nang marinig na lalaki ang nagluluto. Isang araw napansin ni Ranger ang pagtulala ng dalaga, ngunit agad itong ngumiti na makita siya. Tinanong niya ito, "May ibang gusto ka ba?" Na tila handa siyang tumulong muli. Doc Ranger, nandito pa sa ospital ang garden?" Tanong ni Megan kay Ranger. Tumango ito at nagalok na lumabas. Kumuha si Ranger ng wheelchair at dinala si Megan sa garden, kung saan pinaupo niya ito sa bench. Ibinahagi ni Megan, "May bumubulong sa akin habang natutulog ako. Sinasabi niya kung gaano kaganda ang buwan, between kalangitan, puno at malalayang ibon. Dahil doon, pinili kong gumising. Gusto kong maging tulad ng ibon,
Malaya, kahit walang patutunguhan. Sinabi ni Ranger, I'm rooting for your dream. Si Megan ay sumagot. Weird ba? Ang iba gustong maging doktor o teacher pero ako, gusto kong maging ibon. Ipinalawanag ni Ranger. Pangarap din ang maging malaya. Hindi lang ito tungkol sa propesyon. Ang iba nga pangarap kong maging akin ang crush ko. O pangarap kong magkaroon ng iPhone. Pababo man para sa iba. May dahilan sa likod nito. Ang pangarap ang nagbibigay sa atin ng lakas para lumaban. Nagtapos si Megan ng tanong. Bata ka paling siguro, pangarap mo ng maging doktor. Hindi pangarap ni Ranger ang maging doktor, kundi ang magligtas at magpahaba ng buhay. Hindi propesyon ang pangarap ko, kundi ang kaya nilang gawin. Gets mo? Tanong niya kay Megan. Napanguso ito at sinabing, kaunti, na ikinatawa ni Ranger. Sa paglipas ng mga araw, palagi silang magkasama. Nagkukentuhan, kumakain at pumupunta sa hospital garden. Unti-unting nakilala ni Ranger ang pagiging curious ni Megan sa maraming bagay. Isang araw, pinatawag si Ranger ni Doc Chester sa meeting. Ipinaalam ni Chester na pwede nang lumabas si Megan sa ospital dahil maayos na ang pisikal niyang kalagayan. Ngunit hindi pa sa mental. Napagkasunduan ng team na si Ranger ang magiging responsable sa kanya dahil malapit na ang loob ni Megan dito. Bagamat nag-aalinlangan si Ranger, pumayag siya matapos masiguro ni Megan na komportable siya rito. Kinabukasan, inilipat ni Ranger si Megan sa kanyang kondo. Habang tinitingnan ang paligid, nagtanong si Megan, "Ang laki, ang ganda rito. Ikaw lang ba ang mag-isang nakatira? No girlfriends, flings, or parents?" "I live alone since college." Sagot niya sa dalaga. "And also, I don't have a girlfriends nor flings. My mom is in States right now." Tumango si Megan. "Feel at home. Dito ka natitira simula ngayon. And also, 3 kwarto rito sa kondo. Ang isa, office ko kung nasan nandun ang mga gamit ko. Pangalawa is my room. Ang pangatlo ay bakante. Pero madalas dyan matulog si Mommy. Sa tuwing umuwi kasi siya rito sa Pinas, ayaw niyang mag-book sa hotel kaya akong ginugulo." Natawa si Megan sa huling sinabi niya. "Close kayo ng mami mo?" Tumango si Ranger. "Simula nung na-divorce siya ni Daddy. I'm so proud of my mom. Akala ng iba hindi niya kayang bumangon dahil sa paghihiwalay nila ni Daddy pero pinatunayan ni Mommy na kaya niyang mabuhay ng walang lalaki sa buhay. And she's doing great right now. May mga successful business siya rito sa Philippines hanggang sa naging international na ang business niya. Nakikita ko sa mga mata mo how proud you are. Siyempre, single mamang nagpalaki sa akin eh. Can I ask kung bakit naghiwalay sila? Other woman?" Nakingiting na pailing sa Ranger. Hindi babaero si Daddy pero seloso siya. Hanggang sa sobra-sobra na ang selos na nararamdaman niya at nasasaktan niya si Mommy. That's why Mom choose to let go kahit na may anak na silang dalawa. Diba yung iba tinitiisan lahat para lang hindi mawala ng ama ang anak nila? That's why I'm so proud of her. Never niyang pinaramdam sa akin na may kulang sa pamilya namin. She became my mom and dad. Sobra-sobrang tapang niya kasi kumawala siya sa relasyon na posibleng sisira sa buhay niya. Wala ka sana ngayon sa harapan ko kung hindi dahil sa kanya. Ang swerte mo sa mami mo." Sobra. Nakangiti niyang sabi. "Oh, huwag na isali ang pangungulit niya sa akin na mag-asawa na." Nagtawanan silang dalawa. "Ito pala ang kwarto mo. Bili tayo ng mga pwede mong gagamitin." "Wala akong pera eh." Ngumuso ang dalaga. "Ako ang bahala." Naging busy silang dalawa sa paglilinis sa kwarto ni Megan. Kinabukasan, namili sila ng mga gagamitin nito at mga damit. 1 linggo ang lumipas. Kailangan na bumalik ni Ranger sa pagtatrabaho sa ospital. Maaga siya nagising pero mas maagang nagising si Megan sa kanya. Pagtapos niyang maligo,
ay nagayos na siya. Lumabas siya para kunin ang puting polo niya na nakasampay sa labas. Bakit wala rito yung polo ko? Dito ko lang naman yung nilagay. Megan, nakita mo ba ang white polo ko? Good morning, Doc Ranger. Naplantya ko na po ang polo nyo. Napatigal siya habang nakatingin sa polo niyang hawak. Thank you, Megan. Tinanggap niya ito at sinuot. Alis na pala ako, Megan. Tatawagan kita, sagutin mo ha. Noted po, Doc. Alis na ako. Inayos niya ang polo bago umalis na. Saglit, yung baon niya, Doc Ranger. Napahinto siya dahil sa malakas na sigaw ni Megan. May inabot itong baon sa kanya. Masarap po yan, saka wala pong lason. Napangiti siya. Thank you. Alis na ako. Ingat po, Doc Ranger. Pagdating ni Ranger sa ospital, naging abala siya sa dami ng pasyenteng inasikaso ngunit hindi nakalimutang tanungin si Megan kung kumain na ba ito. Nang pauwi si Ranger, nadatnan niyang natutulog si Megan sa sopa at muntik na itong mahulog. Sinalo ni Ranger ang dalaga at nagkaroon sila ng ilang awkward na sandali. Pinilit ni Megan na alagaan si Ranger at pinagsabihan itong kumain ng maayos. Hindi pwede yan, doktor ka pa naman. Pero hindi mo inalagaan sarili mo. Wika ni Megan. Sinamahan siya ng dalaga sa kusina upang magpainit ng pagkain. At doon nagsimula ang kanilang mas maraming oras na magkasama. Habang patuloy na magkasama sa kondo si Ranger at Megan, naging masaya at magaan ang kanilang pagsasama. Sabay silang naglalaba, nagkukulitan at naging malapit ang kanilang relasyon. Si Megan ay madalas na nag-aalaga kay Ranger sa mga simpleng bagay tulad ng pag-aasikaso ng mga gamit nito at paghahanda ng baon. Hindi pa naman ako naglalaba. Tanong ni Ranger na makita ang mga sinampay. Laging may pagkain sa mesa at mga plato sa bawat araw. Ngunit dumating ang araw na nagpakilala mag-asawa na nagsasabing sila ang pamilya ni Megan. Tinanggap ni Ranger ang desisyon ni Megan na sumama sa kanila kahit na nag-aalala siya. Nang lumipas ang ilang araw, napag-alaman ni Ranger na hindi tunay na pamilya ang mag-asawa. For God's sake, Chester, paano kapag napahamak si Megan sa mga kamay ng inaakala niyang pamilya niya? Walang maalala yung tao. Inimbitahan sila ni Ranger sa isang pag-uusap at natuklasan nila ang nagkakaroon ng masamang intensyon ng mag-asawa. Habang nag-aalala si Ranger sa kaligtasan ni Megan, narinig nila ang isang boses sa telepono na nanginsulto at nag-akusa kay Megan. Akala mo hahayaan ka pa namin mabuhay muli? Do you think palalampasin namin ang ginawa mo sa amin? Agad silang tumulong sa tulong ng pulisya upang hanapin si Megan at matiyak ang kaligtasan nito. Sa kabila ng mga pangyayari, muling nagsama si Ranger at Megan matapos na mapakulong ang mag-asawa. Sa kabila ng lahat na nangyari, nagpatuloy ang relasyon ni Ranger at Megan. Isang araw habang nag-aalala si Ranger dahil hindi siya nasasagot ni Megan, pumunta siya sa kondo nito at nadiskubre niyang may sakit ito. Can you buy me a sanitary napkin? Hiling ni Megan. Tinutulungan pa rin siya ni Ranger sa mga simpleng bagay. At nang hilingin ni Megan na bumili siya ng sanitary napkin, namula si Ranger sa kahihiyan. Ngunit agad siyang tumalima sa hiling ng dalaga. Tanda ng kanilang mas lalalim na pagkakaibigan at malasakit sa isa't isa. Nagpunta si Ranger sa Minimart upang bumili ng sanitary napkin para kay Megan. Habang naghahanap, natanong siya ng isang dalaga kung anong brand at kung may wings. With wings? Lilipad ba sila yan? Tanong ni Ranger at napatawa ang dalaga sa reaksyon niya. Pagbalik ni Ranger sa kondo, binigay niya kay Megan ng napkin at inalagaan ito ng may hot compress. Hindi na siya pumasok kinabukasan at nag-alaga kay Megan hanggang sa bumalik ito sa trabaho. Habang nasa trabaho, nag-text si Ranger kay Megan na hindi siya uuwi dahil straight ang schedule niya. Nang makauwi siya,
Nakita niyang may babae sa sopa na nagsasabing siya si Jean, ang ate ni Megan. Ipinakilala ni Jean na si Megan ay hindi pala ang tunay niyang pangalan, kundi Gavi, at siya ay isang agent. Nang bumalik si Gabi kay Jean, hindi na siya muling nagpakita kay Ranger. Sinubukan niyang kalimutan ito sa pamamagitan ng pagtuon sa trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya pa rin maiwasang mag-alala. Isang araw habang nagtatrabaho sa ospital, tinawag siya ng isang nurse at sinabi na may nangyaring masama kay Doc Chester. Nagbadali si Ranger at hinanap si Chester sa 5th floor ng ospital. Nadatnan ni Ranger ang kaibigan na puno ng dugo at mukhang hinampas ng ilang beses. Nagulat siya at tinanong ni Chester kung bakit siya nandito. Sa tabi ng mga nurse na umiiyak, nagtanong si Ranger kung ano ang nangyari at si Nurse Lurie ang sumagot ng kalmado. Nung una, normal lang ang lahat, ngunit bigla na lang nagkagulo nang pumasok sa ospital ang 4 na lalaking may dugo ang pasyente at may dalang beril. Si Dr. Chester. Si Doc Chester ang nag-handle sa pasyente ngunit nalaman ng mga terorista pala sila. Nagkagulo sa ospital. Nalaman ng mga doktor na may tumawag na pulis kaya nagkagulo ang lahat. At si Nurse Lurie at Doc Ranger ay parehong kinakabahan pero nagkaroon ng lakas ng loob para makapag-isip ng tama. Si Doc Ranger kahit may pamilya nag-alok na tulungan ng mga rebelde kapalit ang kaligtasan ng mga doktor at pasyente. Tinanggap ng mga rebelde ang alok at tumakas sila ng tahimik. Gamit ang mga sekretong daan sa ospital, walang nasaktan sa mga pasyente at walang naging gulo sa ospital. Kaya nagpasalamat si Ranger sa ligtas ng pag-alis ng lahat. Ang insidente ay kumalat sa balita at si Megan na may alam tungkol sa doktor ay nag-volunteer na maging agent upang iligtas si Ranger. Nalaman ni Megan mula sa balita na si Ranger ay anak ng may-ari ng ospital at isang bilyonaryo. Kaya't nagdesisyon siyang magtungo sa kagubatan upang hanapin siya. Sa kanyang paghahanap, nawalan siya ng signal at nagpatuloy sa kanyang misyon kahit na mahirap. Sa kagubatan, nahuli siya ng mga rebelde, ngunit nagkunwari siyang inosente at si Pedro, isa sa mga rebelde, ay pinahayag na walang gagawing masama kay Megan dahil sa pangako nila kay Ranger. Habang nakakulong si Megan, naghintay siya ng pagkakataon na makuha ang tamang impormasyon tungkol kay Ranger. Nalaman niya mula kay Pedro na hindi nila nasasaktan si Ranger at ito ang naging dahilan ng kanyang pag-asa. Sa kabila ng panganib, nagpatuloy si Megan sa paghahanap kay Ranger. At sa huli natagpuan niya siya sa kuta ng mga rebelde, kung saan nagdesisyon si Ranger na tulungan siya upang makaligtas. Sa isang pagkakataon, kinilala ni Ranger si Megan at ipinagkatiwala ang kanyang kaligtasan. Nang makipag-usap siya sa mga rebelde, nagtagumpay siya sa pag-secure ng kaligtasan ni Megan at napagkasundaan nilang hindi sasaktan ng isa't isa. Sa huli, magkasama silang nakaligtas at nakalabas ng kuta. Ngunit hindi pa rin ligtas sa mga panganib na dulot ng mga rebelde. Pedro, ikapapahamak talaga natin yung desisyon mo. Hindi nga natin alam kung anong kayang gawin ng jowa ni Doc. Baka nga undercover police pa yun eh. Dahil sa sinabi ng rebelding iyon, ang alam kasi nila ay kasintahan ni Doc Ranger ang babaeng nagligtas sa buhay ni Doc. Paano ako magiging pulis? I am unemployed at umaasa lang ako kay Ranger. At akala mo maniniwala kami riyan? Akala mo ba sa amin tanga kami? I just miss him. Sobra-sobrang pag-aalala ko dahil ilang linggo na hindi pa rin siya umuwi. Nababaliw na ako kung ano nang nangyayari sa kanya. Sinasaktan niyo ba siya? Kumakain ba siya rito? Wala namang ginagawa yung mga pulis eh. I am desperate na tumahanap siya, kaya kahit saan ako napupunta. Tama na yan. Pagpatahimik sa kanila ni Pedro. Dok,
Siguraduhin mo lang na walang gagawin yung girlfriend mo rito. Hinatid silang dalawa sa isang kubo kung saan tumutuloy si Ranger. Gulat na gulat nang makita ni Ranger si Megan. Hindi niya akalain na mahahanap siya dito. Pero oo nga. Isa pala itong agent kaya magaling ang dalaga. Hindi na siya dapat pang magduda. Tatakas tayo rito. Napahinto si Ranger nang marinig ang sinabi ni Megan. May pasyente ako rito, Megan. Hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi nagiging maayos si Dakila. Mapapahamak ka sa ginagawa mo. Ang pahayag ni Megan sa mga sandaling iyon nang magsimula na silang magplano ng pagtakas. Sagot ni Ranger, naalala mo pa ba nung sinabi ko sa iyo ang pangarap ko? Pangarap kong magligtas ng buhay. Kasama na roon kung mabuti man sila kung masama. Inosente man o kriminal. That's why I don't want to leave yet, Megan. Kaya't nanatili sila sa kuta ng mga rebelde. Ngunit hindi rin nila magawang isagawa agad ang kanilang plano dahil sa takot at pagkakulong. Nang ikulong silang dalawa sa kubo, nagsimulang magtalo tungkol sa kung ano ang susunod na hakbang. Sinasabi ko na kasi sa iyo Ano, tatakas na ba tayo rito? Tanong ni Megan ngunit sumagot si Ranger na mapapahamak tayo kapag ganoon. Sagot naman ni Megan, mas mapapahamak tayo kapag nanatili tayo rito. Trust me, Ranger. Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Sa kabila ng mga banta, nagdesisyon silang magtulungan. Nagpatuloy sila sa pagplano ng pagtakas. At sa pagdating ng gabi, gumawa si Megan ng butas sa kubo upang makalabas sila ng tahimik. Habang tumatakas, nakatagpo sila kay Pedro na tumulong sa kanila. Tutulungan ko kayo makaalis dito. Manatili lang kayong tahimik, sabi ni Pedro. Ngunit hindi inaasahan na magagambala sila ng mga rebelde. Habang patuloy silang tumatakas, nagkaroon ng mga pagsubok at nasugatan si Megan. Shit! Aray! Napansin ni Ranger na natamaan si Megan ng bala. Pinilit niyang magpatuloy at nagdasal. Lord, please, let her live. Please, 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 Lord. Habang binabaybay nila ang daan papunta sa van na nagdala sa kanila sa ospital. Pagdating sa ospital, ipinagkatiwala ni Ranger ang buhay ni Megan sa mga doktor. Let me. Ako nang o-offer sa kanya, sabi ni Ranger. Ngunit sinabi ni Nurse Lurie, nanginginig ang kamay mo, Doc. Napagtanto ni Ranger na hindi niya kayang magsagawa ng operasyon sa kasalukuyan niyang kalagayan. Sa huli sinabi ni Jean, she will be fine. At nang matapos ang operasyon, sinabi ni Dr. Chester na she's in critical situation. Malapit sa puso ang baril na tumama sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling buo ang pag-asa ni Ranger na malalampasan din nila ang pagsubok na ito. Thank you, Doc. Pagpapasalamat ni Jean dito. Hindi umalis si Ranger sa tabi ng dalaga. Ilang linggo na ang lumilipas, ngunit hindi pa rin ito nagigising na siyang ikinabahala ni Ranger. I'm sorry. Huwag mo muna akong iwan. May dapat pa ako sabihin sa'yo. Ayokong panghabang buhay ko tong pagsisihan. Hindi ko pa nasasabi sa'yo kung gaano kita kamahal. Kaya gumising ka na pakiusap. Hinalikan niya ang kamay ng dalaga na hawak niya. Tagal mo naman umamin. Ay, haba tuloy ng tulog ko. Napabitaw siya rito nang bigla na lang itong nagmulat ng mata at humikab. What the? Mahal din kita. Nakangiting sabi ni Megan sa kanya. Hindi mo ko hahalikan? Ngumuso ang dalaga para asarin siya. Gising ka? Tumango ito. Last week pa. Umayos ito ng upo habang nakangiting nakatingin sa kanya ang dalaga. May sasabihin pa sana siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Chester. Nagulat ito na makita ang gising si Megan, pero ang gulat ay napilitan din ng ngiti. Umamin na? Natatawa nitong tanong kay Megan. Magkasabot kayong dalawa?
Gulat na turo niya kay Megan at kay Chester. Tori po mo kasi. Kung wala lang akong asawa, naku. Nagpigil ngiti si Ranger na makita kung sino ang nasa likuran ni Chester. Sa ganda ni Megan, ako ang liligaw dyan, sayang may asawa na ako eh. Ganun ba? Sabat ng babaeng nasa likuran ni Chester. Oo, hindi nakakasawa ang itsura ni Megan. So nakakasawa yung mukha ko. Nanlaki ang mata ni Chester at dahan-dahan na tumingin sa likuran niya. Hi, YP, I love you. Ay, labihin mo yung mukha mo. Inis na singhal ang asawa ni Chester dito bago ito umalis. Shit. Bakit di mo sinabi sa akin na nasa likod ko pala ang asawa ko, Ranger? Nagkibid balikat lang si Ranger sa kaibigan. Ganti ko yan. Sinabi ko naman kasi sa'yo. Bumili ka ng kama tapos tagay mo sa labas ng bahay nyo. Good luck. Tarantang tumakbo palabas si Chester para habulin ang asawa nito. Nang humarap siya kay Megan, ay natigilan siya nang mapansin na nakangiting nakatitig sa kanyang dalaga. So akin ka na. What? Sinasabi mo? Napakurap si Ranger sa bigla niya. Mahal mo rin ako, so hindi pa ba tayo? Nagpigil ng ngiti si Ranger na nakatingin dito. Ligawan mo muna ako. Huwag na pala. May manliligo naman akong nurse rito kapag dumalaw siya rito. Ngayon, sasagutin ko na siya. Sabay silang napatingin sa pumasok. Nakangiti ang isang lalaking nurse na makita si Megan. Gising ka na pala. Let's talk, sabi ni Megan sa nurse. Halatang nagulat ito pero tumayo rin sa harapan ng dalaga. Anong pag-uusapan natin? Cute yung smile mo, gwapo ka, and also caring. Pwede na kitang maging hindi natuloy ang sasabihin ni Megan nang pinutol siya ni Ranger. Kaibigan, pwede na kayong maging magkaibigan ng girlfriend ko. Doc? Girlfriend mo po? Kinumpirma ng nurse ang narinig. Yes. Girlfriend, you can leave now. May pag-uusapan pa kami. Pagpaplanuhan namin yung kasal namin. Sambat ni Megan at kumindat sa nurse. Nang umalis na ang nurse ay hindi makatingin si Ranger kay Megan. Girlfriend pala ha? Natatawang pang-aasar ni Megan sa kanya. Hindi minsan naisip ni Megan na magiging masaya siya sa ganito. Pinagkait na sa kanya ang 3 taon niyang buhay na sana ay nag-enjoy siya pero nanatili siya sa ospital. Dati talaga nun, Ranger. Hindi ko pinapahalaga ng buhay na meron ako. Minsan tinatanong ko bakit pa ako nabuhay sa mundo. Ang pagiging agent ko lang ang nagpapatunay na may silbi pala ako. Pero ngayon, hindi ko mapigilan ng makaramdam ng takot sa tuwing may mission ako. Baka hindi ako makauwi sa'yo. Pero kahit gano'n, ginagawa ko lahat ng maprotektahan lang ang sarili ko dahil ayoko kitang iwan mag-isa. Nagpigil ngiti si Ranger dahil sa pagkwento sa kanya ni Megan. Niyakap siya ng kasintahan niya habang nakaupo sila sa sopa. Naging maayos ang relasyon nila. Nang makalabas si Megan sa ospital, ay ilang buwan itong nagpahinga bago pumasok ulit sa trabaho. Magkwento ka, Doc Lab. Mas gusto kong pakinggan ang boses mo kaysa sa manood ng TV. Sige. Pag-iisipan ko. Saglit na nag-isip si Ranger. Nagka-girlfriend ka na ba? Tatigilan siya sa tanong nito. Alam ko na iniisip mo. Gusto mo mag-away tayo, no? Natawa si Megan sa sinabi niya. Ano ka ba? Hindi sa ganon. Magkwento ka na lang about sa high school at college life mo. Interesado akong pakinggan. Sige. Umayos ng upo si Ranger at niyakap ang kasintahan. Noong high school ako, wala akong masyadong masasayang memories eh. Masyado kasi akong nag-focus sa studies. Alam mo naman, single mom si Mommy. I don't want to disappoint her kaya simula elementary hanggang college, dala-dala ko ang honor list sa kamay ko. Noong college, sabi nila school year of love.
Hindi ko rin naranasan magkaroon ng girlfriend. Some girls flirted with me, but I love studying more. Kaya hindi ko tinuloy yung hanggang sa nagtrabaho na ako. Hindi ko na minsan naiisip na magkakaroon pa ako ng makakasama sa buhay dahil huli na lahat. But I'm wrong. Hindi ako huli. I'm on time. Hinalikan niya ang buhok ni Megan. Biglang pumasok sa isip ko na hindi pa pala ako huli. Hindi dahil may nauna, ibig sabihin na huli ka na. Dadating ang pag-ibig na para sa'yo sa tamang panahon. At ito ang panahon ko ngayon. Ikaw lang pala ang hinihintay ko. Tagal mo naman kasing dumating. Oh, I love you, Doki Love. Humarap sa kanya si Megan at hinawakan na magkabilang pisngi niya. Napapikit si Ranger nang maramdaman ang labi ng kasintahan. Hinapit niya ang bewang nito at pinalalim ang halikan nila. Wakas! If you like this story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!